Magandang hapon po sa inyo lahat. Kung may nagsalita nung sa bahay pa ni Pastor George noon at ako'y sagal ng niya-niya nung nagpunta ako at sinabi ko, haba-habaan ko yung mensahe ko para hindi ako ibigay. Mahaba yung mensahe ko. Tapos, imbita pa rin, imbita pa ako. Mahaba. Siguro gagawin ko. Mas hahaba ako ngayon para hindi ako. Kung maalala po nyo, nung ako yung salita, doon ay sa itong konteksto rin ginamit natin na salita ako patungkol sa panunumpa. Diba? So, dito rin. Pero haamoy ko rito, pero sa ibang pananaw ang ating tayo sa bakit. Manahin mo tayo. Panginoon, naway ikaw ang magmula sa amin sa hapon pero naway Diyos sa Espiritu ang siyang malawag sa bawat puso. Panginoon, mag-usap ka sa iyong likod, malawalhati ka, hindi ako makita ang ikaw na sa panginoon Jesus. Amen. Dala po ang pinapabot ng pagbati ng aming iglesia sa Calvary Reformed Evangelical Church. Tunayan nga po ay may mga kasama ko na mga bigatin. Bigatin sa timbang. May kilala din naman. Ang tatalakayin po natin ngayong anniversary ninyo ay ang matatag na iglesia. A powerful church. Yung una pong iglesia ay kahanga-hanga. At meron silang tanging pagkakaisa sa pagtuturo ng mga apostol, sa kanilang pananambahan, sa kanilang pananalangin. Sila ay nagkakaisa. At ang Panginoon ay gumawa ng kababalaghan sa kalagitnaan nila. At ang makapangyarihan, mga bagay-bagay na ito at ang mga miracles, ang mga mirakulo at ay nagdala ng maraming pagbabago ng buhay mula sa kadiliman mapunta sa kaliwanagan. Yun po ang kahanga-hanga dito sa unang iglesia. At pagtitingnan po natin ay naway ganun rin tayo na mabalikan natin. Ganun po ang hindi na marami dito ba? Pero tandaan po natin na ang unang iglesia ay tutukod ng ating iglesia ay hindi po yung gusali. Alam po natin, tinuturo sa atin na ang iglesia ay yung mga bumubuo, yung mga mananampalataya. Tinawag mula sa kadiliman, sa makasalanan, at ngayon ay nagkakaisa, nagpupuri sa Diyos. Yun po ang iglesia. Ngayon yung unang iglesia po ay hindi po perfecto. Marami tayong mga iniisip na mga ideya patungkol dito na akala natin ay naka-perfecto sila na andun talaga, talagang perfecto. Pero nagkakamali po tayo doon dahil hindi po ganoon. At ang unang iglesia po ay inatake ni Satanas. Inaatake niya yung Sanhedrin mismo, yung pinakamataas na mga pinuno ng Israel na numuno. Sila mismo ay kanilang inuusig ang unang iglesia. Nagkaroon ng yung una, tapos nagkaroon ng nabasa natin kay Ananias at Sapphira dito na pati sa loob ay nagkakaroon ng kompromiso sa paggagawa ng mga kamalian. At marami sa atin na nais natin na magkaroon ng kagaya ng nangyari sa unang iglesia na mga kahanga-hangang pangyayari. Pero kung babasahin po natin maigi, ay tayo rin ay dapat magpasalamat na hindi kagaya nun, di ba? Na nagkaroon ng gumawa ng mali doon sa loob ng iglesia, parang ganito ba? At mayroong pumasok. At ang banal na Espiritu ay nangusap kay Pedro, sabi niya, sabihin mo sa nagsisinungaling niya mga yun. Doon mismo, bumulag na. Di ba ba? Pagkatapos na ilang sandali, dumating ang asawa. Palibhasa ilik, sa kami makeup, di ba? Pasok, sabi niya. Totoo ba yung sinasabi ng asawa mo? Totoo yung sinabi niya.
Alam mo ba na namatay ang asawa mo, inilibing, at ngayon ikaw rin bumulag na rin. Pasalamat tayo sa Panginoon na hindi na nangyari yung bagay ngayon sa atin dito. Kung hindi, kakaunti po tayo rito. Hindi po ba? Sino sa atin ang hindi nagkakasala? Kakasala tayo lagi. Pero bagay na gano'n na nais natin, maging kagaya nila. Nais natin, gano'n yung mga nangyari sa unang iglesia. At bagay po na ang ating Panginoon ay may malasakit sa kadalisayan o kalinisan ng kanyang iglesia sa panahon ito. Yun po ang malasakit ng Panginoon, yun ang nais ng Panginoon na merong kadalisayan ang kanyang iglesia. Tingnan po natin maigi dito na ano ba ang siyang gumagawa ng isang matatag na iglesia. Kala ng marami ay yung maraming dumadalo. Hindi po yun. Yung bagay na napakaganda yung alam mo programa. Hindi po yun. O kaya yung bagay na napakaganda yung kanyang gusali. Hindi po yun ang gumagawa ng matatag na iglesia. Eh, ano ang tumatatag? Ano gumagawa kayo? Paano? Tingnan po natin dito sa salita ng Diyos. Dito po sa ating teksto mula sa Paggawa, Kabanata 4, talatang 2 hanggang 3. Ipagkita po natin na ang unang iglesia ay nagkakaisa sa pag-ibig. Nabasa po natin yan. Sila ay nagkakaisa sa pag-ibig. Pero nakatalaga yung kanilang pag-ibig sa pagbubukas palad. Sa kanilang pagbibigay. Yung meron silang sacrificial generosity. Nagkakay sila sa pag-ibig para magbigay. Pero tingin natin bakit ganun ba talaga? Na para bang komunista yung unang iglesia? Na lahat na lang ay pagkakaari ng iba. Hindi po yun dahil yung gawain po ng komunista ngayon ay parang lahat ng pinagkakitaan mo ng bagay ay pag-aari ng kanya. Estado, kaya sa China. Ganun po yun. Kaya sa North Korea. Eh, ganun po ay taliwas po sinasabi ng Panginoon niya sa Biblia. Kaya dahil po na yun ay pagnanakaw. Pero pag dito po, makita natin na hindi ganoon yung unang iglesia. Na yung pag-aari ng bawat membro ay hindi yung pag-aari ng iglesia. Ang bawat membro ay kanilang nagbigay mula sa kanilang kalooban. Okay? Hindi po pinili. Sila po ay bagay na nagbigay sila na malaya. Hindi na sila ay pinipilit. Hindi kagaya po ng maraming mga pulungan ngayon. Marami dyan. Sila ay sa pilitan na pinagbibigay. May kausap na ako kanina dito ng kabatiran. Sabi niya pinanggalingan daw niya. Merong lingguhan. Merong buwanan. Merong Christmas. Ang dami po raw. Na ibig sabihin yung bagay na minamnatuloy yung tao para magbigay. Pero doon po sa unang iglesia ay hindi po ganun yung bagay na ang pagbibigay, na bagay na magbigay ka at ikaw ay pagpapalain, ganun. Yung bagay na ngayon is yung motibo ng tao para magbigay ay siya ay papapalain. Bagay na ganun ay gusto ng Biblia, pero hindi po yun dapat ang motibo. Dito po sa unang iglesia, hindi po yun ang nagbudyok sila para magbigay. Pag-aralan po natin yung maigi. At hindi po ganoon. At marami pang mga simbahan na minsan tayo patataasin natin itong iglesia natin. At andiyan ko, nakaupo lahat ng mga membro. Tapos, kapatid na Pedro, ano yung naibigay mo? Tayo si kapatid na Pedro. Pastor, magbibigay po ako ng 50,000. Narinig naman yung sabi. Ni kapatid na Juan doon, sabi niya, 50,000 na. Ako, pastor, magbibigay ako ng 75,000. Sabi lang, anong isa doon? Matatanungan tayo kayo. Sabi niya, pastor, 150,000. Matatanungan na kayo yung bagay na pressure. Pero bakit titingnan mo sa puso? Pagpapakita lang nila na ako kaya ko. Malaon, kung sino man nagbigay, sila papatok mo na simbahan. Pero yan, dahil
Sila ay maraming pera. Ganun, marami yung mga, ako, abogado po ko ng ibang mga Protestant churches. Ganun pa nagkakagulo-gulo sila. Sabi sa akin ng pastor nila, alam mo po kapatid, ang ganda-ganda ng aming gusali, pero alam mo po, yung mga mayayaman dito po, yung mga nagbigay dito, gusto na sila mamuno. Sila nasusunod Wala na kayo. Yung saysay ng pagiging iglesia. Dahil may presyo sa pagbibigay. Pero sa unang iglesia po, hindi ganoon. Sila po ay nagbigay, hindi sa pinilit, pero bagay na sila ay malaya na nagbigay, kusang loob na sila ay nagbigay. Sabi po ng Biblia, tayo po ay hindi nagbibigay nasa pilitan, pero may kagalakan sa ating kalooban kung tayo ay nagbibigay. So sila po ay nagbigay ng sacrificially. Sino po yung nakita natin? Si Barnabas. Pangalan ay Jose, di ba? Dito po sa verse, ano po sa atin yun? Verse 30, verse 36. Sinasabi ko doon, meron silang ano pangalan no? Si Bernabe. Libita. Si Jose. Ito siya yung isang example dito sa sacrificial giving. Now, nung nagbigay ba siya, nakita ba natin dito na yung labis na kanyang pera ang binigay niya? Yung excess ba ang binigay niya? Hindi po. Siya ay nagbili, nagbenta ng lupain upang yun ay ibigay niya hindi yung bagay na, ay, sobra-sobra yung pera ko. Ito, imbis na itong sobra, ibigay ko. Pero ito sa akin. Pero, hindi yun po ang nangyari. Nagbenta siya, hindi yung labis ang ibinigay ni Bernabe. Tandaan po natin ito, ang pagbibigay ay kinakailangan merong pananampalataya. Yung bagay na nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ang siyang magsasapat ng kanyang mga pangailangan sa darating na panahon. Naisip ba yun? Yung lupa niya. Ngayon yung pag mga anak ko, ganito, magkakasakit ako. Siyempre, meron akong lupain nito, inaasahan ko yan. Pero hindi niya inisip yun. Inisip niyo siya na sasapatan ng Panginoon ang pangailangan ko. Kailangan ng Diyos at ibibigay ko ito. Handa natin. Kapag ibigay, ay merong pananampalataya at kailangan merong pananampalataya. At sila ay nagbigay ng merong sakripisyo. Yung pong sa unang iglesia, sila rin ay nagbigay ay kahit sila ay mga dukha. In their poverty, sabi ko ng Biblia, sila ay nagbigay. Hindi nila ginawa yung sitwasyon nila bilang isang dahilan upang hindi magbigay. Bagay na kahit sila ay, hindi yung bagay na marami. Sabi na, marami kong utang eh. Marami wala akong trabaho, kukunti lang pinikita ko eh. Hindi sigurado yung ekonomiya eh. Mas marami akong problema. Hindi ginawa yun. Inisip nila yung kabutihan ng iglesia. Ngayon, sa pagbagay makita natin dito, ay sila ay inudyukan ng kanilang mapagtiwalang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang mga tao. Naudyukan sila dun sa kanilang they were motivated by their committed love to God and to the people. Yung bagay na ito, yung commitment nila dun sa iglesia, kaya sila ay nagbibigay. Tandaan po natin na kung tayo ay member ng isang iglesia, tayo ay nasa isang katawan. Tinuring na tayong katawan. Nakita po nyo, kung ito'y napukpok mo yung kanigigan mo ito, yan lang ba masakit? Ramdam po ng iyong katawan yan. Yun pong iniisip nila. Kung merong isang kapatiran na may pangangailangan, may isang kasakitan, ramdam lahat yan. Yun po ang kanilang commitment sa bawat isa. Yun po yung unang iglesia na dapat hangaan natin at tularan. Yung bagay na meron pangailangan yung isang membro, bagay na kalungkutan, lahat ng bagay na yan ay ramdam ng buong iglesia. Why? Because they were motivated by their committed love sa Diyos at sa kanyang mga tao. Ito'y bagay na sa kanilang kahirapan, may mga problema, ay nararamdaman ng bawat isa. Kaya sa mga bagong Kristiyano, kayo pa ay isang taon pa lang, 2 taon pa lang dito,
hindi po kayo dapat naghihintay na maging matatag o kaya malakas na Kristiyano upang magbigay. Kayo pa lamang. Tayo po ay patutong nagbibigay at tumutulong. Ang normal na response po ng isang tao na siyang kinasihan ng banal na Espiritu ay nakikisa sa mga tao ng Diyos. At yung unang iglesia, makita po rin natin ay yung mayaman at ulubi ay nagkakaisa sa isang katawan. Mayaman. Ngayon po ay maraming mga iglesia dito, dahil sa Maynila, napupunta ka sa mga iglesia ngayon na mayaman lang sila. Sila lang. Bakit na ito mayaman? Yung mga mahirap, walang lugar. Kaya mayroong iglesia na may hirap at mayroong iglesia na mayayaman. Taliwas po yan sa sinasabi ng Biblia. Wala po yan sa unang iglesia, doon po. Sila po nagkakaisa. Ulubi at mayaman, iisang katawan. Yun po. Hindi yung bagay na tularan na yung bagay. Ay, kami lang dito. Ay, para sa amin, mamayayaman kami, mga Mercedes-Benz kami. May mga nakakuha kami. Ay, kayo, mga kutsinyo, mga issue, mga kalan, mga AUV, ay, doon kayo. Hindi po yun. Ang unang iglesia ay nagkakaisa, mayaman at ulubi man. Sa unang iglesia, ginamit ng Diyos yung hindi pagiging pantay na kanilang estado upang sila ay magkaisa. Nagkakaisa sa pag-ibig sa Diyos at sa commitment dun sa iglesia. Alam po nyo yung hindi nakamtan ng bansang Israel na kanilang gawin ay nakamtan noong unang iglesia. Ano pong bagay na sinasabi ng Panginoon? Doon po sa Deuteronomy 15:4-11. Tingnan po natin ito. Upang makita po natin. Panglimang libro ni Moises sa Deuteronomy 15:4. Sabi po dito, ngunit hindi magkakaroon ng dukha sa inyo sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang iyong angkinin. Dahil po tayo sa talatang 11. Iyamang hindi mawawalan ang dukha sa lupain kailanman, kaya aking iniutos sa iyo, buksan mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na nangangailangan at sa dukha na nasa iyong lupain. Ito po, hindi nakamtan po ng Israel yan. Pero dito po, sa unang iglesia, nakamtan po nila. Ito po ang sinasabi ng Biblia na ito'y nagiging patotoo nila sa buong mundo. Yung hindi magawa ng gobyerno, nagawa nila. Tayo po bagay dito sa ating sosyedad ngayon na mga hindi napupulungan ng ating gobyerno, sino nakakapuno? Pinupunuan po ng iglesia. Nawa, ganun rin po tayo. Ang pagbibigay po sa kapulungan ay sa mamagitan ng mga pinuno ng iglesia. Giving for the needs of the body was conveyed through the church leaders. Di ba? Tandaan po natin, paano nagbigay yung mga membro ng unang iglesia? Nagbigay sila kung merong pangailangan doon sa Yolanda victims. Bigay tayo doon. Doon ba ang ginawa nila? Hindi. Ang ginawa nila ay, ang gagawin dapat ay ibigay sa mga pinuno ng iglesia. Sabi po rito, feet of the apostles. Ang ibig sabihin nun ay otoridad. Sila po ang bahalang magbigay kung kanino ibibigay. So, nakikita po natin sa verse 34 and 35 sa ating teksto. Bakit dapat ibigay natin ang mga bagay na ibigay natin sa mga pinuno ng iglesia? Kadahilanan na ang Diyos ay sila ang pinagkatiwalaan, bigyan ng responsibilidad upang alamin kung sino dapat ang mabigyan.
Hindi yung bagay na sila ay napakagaling, pero sila ay inatasan ng Diyos upang gawin ito. Yan po, kaya meron po tayo mga diakono na inaatasan upang sila po ang gagawa ng mga bagay-bagay. Kaya may mga qualification po ang magiging diakono. Sila ay mga gifted and discerning men na alam nila kung paano nila ibigay. May mga alam sila na hindi natin alam. Okay? So, yung pangailangan na katawan ay sa pamamagitan ibinibigay sa mga pinuno ng iglesia. Now, malaya tayo magbigay sa mga bagay-bagay, sa mga misyon, privately, mga nangailangan. Pero ayon po dito sa ating nabasa, ay ini-encourage tayo na hinihimok tayo na magbigay tayo sa iglesia sa pagitan ng mga pinuno. Okay? Ang mga pinuno ng iglesia lamang alam nila kung ano yung genuine na pangailangan ng bawat isang tao. Dahil marami mga bagay-bagay na sabi nila, nangangailangan ako, ganto-ganto ako. Nangangailangan ka eh, wala ka magtrabaho. Bakit kayo nalalaman po ng mga pinuno yung bagay na yan? Sabihin, hindi lahat po ay ibigyan. Sabi ng Biblia, ayaw ka magtrabaho, huwag kang kumain. At alam na mga diya mga kanyan, mga opisyal ng iglesia na natin ibigyan yan. O mga bagay-bagay na. Ganun no? Meron silang discernment kung sino ang mabibigyan. Now, ang gawain ng mga pinuno ay imbestigahan kung sino dapat ang tulungan, sino dapat ang mabigyan. At ano ngayon eh, mahal ba natin ang iglesia? Na kung mahal natin ang iglesia, tayo ba'y nagbibigay? Nagbibigay pa tayo doon sa mga pangailangan ng mga tao ng Diyos? Bakit na ito na tayo ba'y involved sa mga gawain ng ating iglesia? Kung may nagpapakain tayo, sumasama tayo, tumutulong pa tayo sa mga bagay-bagay na yan. Ang mga membro ay bagay na meron silang iniisip patungkol sa bagay-bagay na ito. Sabi ng Biblia eh, kung lahat meron ka, at nakita mo yung kapatid mo nangangailangan, isasara mo yung puso mo tungkol sa bagay niya. Ang pag-ibig ba ng Diyos na sa puso mo? Sabi ni Santiago, sabi niya, pumunta sa iyo, isang kapatid mo, nangangailangan. Sabi mo, pag-pray tayo kapatid, luhod pa kayo. Panginoon, pagpalain mo matukupan kung ito upang siya ay maganto-ganto ganyan. Pasok tapos, kapatid, praise the Lord, pumunta ka na. Ano sabi ng Biblia? Asan yung pananampalataya mo? Walang gawa. May pagbibigay, bigyan mo. Panalangin mo at bigyan mo kung meron ka. Yan ang sinasabi dito. Hindi yung bagay na mananalangin tayo, tapos wala itong gagawin. Ang tanong dito, mahal ba natin ang iglesia? Tayo ba'y nababahala sa ating mga kapatiran? Doon rin sa mga iglesia na hindi kagaya natin. Dati-dati tayo ay nandun. Tayo may meron dito ngayon. Tayo ba'y tumutulong rin sa mga simbahan na gano'n? Sa mga iglesia na nakakailangan rin? Bagay na doon eh. Kakailangan rin kami eh. Pero bagay na hindi sinasabi sa Biblia dito. Sa Biblia na nagsasabi dito na dahil sa kanilang kanukhaan, bagay na sila ay tumulong at pinilit pa nila. Hinimok pa nila si Apostol Pablo na hindi. Meron po kami, dalhin niyo po ito. Yun ang sinasabi sa Biblia, di ba? So, may pag-ibig sila sa ibang kapatid, hindi lang dito sa kapulungan, pero doon sa iba na mas nangangailangan. So, bagay na meron silang pagbabahala sa mga kapatiran, sa mga hindi mas mababa sa kanila, na mas nahihirapan kesa sa kanila. Kita natin yung mga, sa unang iglesia, ay makita natin yung mga Gentile churches ay tinulungan yung iglesia doon sa Judea, yung naghihirap sila doon. Yun po ang makikita natin, na sila ay
nagtulungan. Gaya po sa atin ngayon, kung meron tayo, hanap tayo na matutulungan. Meron tayong may bigay. O sabi natin yung mga opisyal, yung mga pinuno ng ating iglesia, sabihin, Pastor, sino ba matutulungan natin? Now, tayo ba'y kasali? Involved ba tayo doon sa pagtingin, doon sa mga yung mga hindi material na pangangailangan ng kakulungan? The body? Para sa marami sa atin ay ang ating panahon ay mas mahalaga kaysa pera. Diba? Tayo'y masyadong busy. Pero bilang isang iglesia, ay dapat gumawa tayo ng sakripisyo upang mga bagay-bagay ito matugunan. Kaya marami dito sa ating iglesia, mas maraming iglesia, maraming mga overwork na tinatawag na sila ay burnout na. Dahil sila na lang ang nagtatrabaho, sila na lang. Pero ang iba, contento sila na pumunta rito, aawit, praise the Lord, tapos yan, natanggap sila ng pagpapala, pagkatapos uuwi na. Pero may iba, ang dami ng ginagawa. Kaya dapat na tayo magtulungan pa. Dahil bagay na ito, iglesia, ito nagpatatag ng iglesia. Marami tayong dapat gawa. Hindi yung bagay na bubuo tayo. Bagay na ito, yun na concern tayo sa iba. Hindi lang yung gawain ko ito. Tulungan, pagtulungan. Yung sinasabi sa Biblia, sila ay nagtutulungan. Tanong is, are you involved in meeting the material, non-material needs of this body? Bagay na marami sa pag-aalaga ng mga bata. Mga Sunday school, pagtuturo, pagsusundo, mga bagay na ito, kailangan natin yan. Yun ang gumagawa ng matatag na iglesia. Kaya maraming mga manggagawa sa mga iglesia minsan, makikita natin ay overwork. Bakit? Walang katulong sa bagay-bagay. Now, hindi lang yung bagay niya. Yung non-material needs. May sakit sa atin. Sinong bumibisita? May mga bagay-bagay na matulungan. Tayo ba'y pumunta? May mga bisita tayo. Anong ginagawa natin? Yun. Inapakita yan ng sinyal ng isang matatag na iglesia. Maraming magsasabi na parang hindi ako parang kasama sa isang katawan. Ikaw ay isang miyembro sa isang iglesia. Dapat ikaw ay may gumagawa. Hindi lang yung bagay na inaakala natin na tayo ay dapat pagsilbihan. Kung miyembro ka, hanap ka yung bagay na ikaw ay makapagsilbi. At tanong po natin ating sarili ngayon, nandiyan ka ba? Nakaupo? Anong bagay na pinagsisilbi mo sa iglesia? Hindi naman na sinasabi na tayo na tayo, pastor, dito nakakaral, wala na nakaupo dyan. Pero lahat, may makikita tayong magagawa. Tanong po tayo sa ating pastor. Tanong po tayo sa ating mga diablo. Pastor, ano po yung bagay na magagawa? Marami tayong dapat bisitahin. Marami tayong dapat gawin. Ang matatag ng iglesia ay yung bagay na hinahanap natin, yung ating magagawa kung tayo ay kita natin, yung bagay na ito rin na ang iglesia, ang unang iglesia ay dalisay sila sa kabanalan. Yung una, nakita natin na ang unang iglesia ay nagkakaisa sa pag-ibig. Pangalawa, ang unang iglesia ay dalisay sa kanilang kabanalan. Malinis lang. Malinis ang kanilang pusa, kabanalan. Okay? Itong nakita natin si Barnabas, di ba? Siya ay isang ehemplo sa bagay na ito. Pero bagay na nakita natin dito na ang Satanas, ang kaaway, ay inaatake niya yung moral, yung kalinisan ng isang iglesia. Sa verse 3 po, sa ating teksto, sa Gawa.
5 verse 3. Sabi niya, nakita sinabi ni Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagkilhan ng lupa. So, nakita ito na, sinong kagagawan nito? Kagagawan ni Satanas. Doon sa lumang tipan, paano umatake ni Satanas? Yung mga anak ng Diyos. Paano inatake? Diba? Sila nung paggaling sila nung sila nakatawid dun sa Jordan. Unang-unang sinabot nila, ano? Jericho. Di ba ba? Sino nanguno? Si Josue. Matatag sila. Matatag yung mga anak ng Diyos. Pero paano sila inatake sa bagay na ito? Yung pangalawang inatake na anong bayan? AI. Di ba? Nagwagi ba sila? Hindi. Bakit? Dahil merong kasalanan. Sino yung nagkasala? Si Achan. Doon sa lumang tipan, gano'n. Okay? So, ibig sabihin yung bagay na to ay ito yung ginagamit ni Satanas. Kung hindi niya pwedeng gamitin sa labas, gagawa siya sa loob. Kaya mag-ingat po tayo. Dito po, sa atin, magkakaroon ng kaguluhan, mag-umpisa sa loob. Mag-ingat po tayo sa mga bagay-bagay na yan. So, bagay na ang mga persecution, hindi niya siguro pwedeng pigilan sa labas. Pero sa loob ay gagawin niya kagaya po ng ginawa ni Satanas kay Achan. Gagawa siya ng corruption dito sa loob. At ang lahat ng komunidad ay masisira. Bakit hindi nagwagi doon sa kanilang pagsasakop doon sa AI? Dahil sa kasalanan ng isa. Ganun din sa atin. Kung may kasalanan ang isa, apektado ang buong komunidad. Apektado ang buong kapulungan. Patuloy po si Satanas na gumagawa kahit po ngayon dito sa ating iglesia. Marami po mga bagay-bagay na nangyayari sa loob ng iglesia. Maraming iglesia, maraming ganyan. Ano yung mga bagay-bagay na nangyayari? Immoralidad. Ano ba? Bulong-bulungan. Hindi kontento. Ano ba? Pandaraya. Ano ba? Inggit. Kapalaluan. Kasakiman. Yung mga bagay-bagay na nangyari sa loob ng iglesia at dapat mag-ingat po tayo sa mga bagay-bagay na yan. Hindi po yung pag-uusig galing sa labas ang sumisira na matindi sa iglesia. Hindi. Ang sumisira na matindi, yung bagay na nangyari sa loob ng iglesia. Tanong, ano ba yung bagay na ginawa ni Ananias at Sapphira na mali? Kung titignan po natin sila, ay nagbili sila, binenta yung ari-arian, di ba? Basa natin. Tapos, ano nangyari? Nagbigay sila, di ba? Naku, nagbigay sila. Palakpakan tayo, di ba? Pero, nangungusap ang badal na Espiritu. Kay Pedro, sinungaling ako ngayon. Tandaan po natin na sinabi nila, hindi po sila pinilit, hindi po sila sinabihan na magbenta ng lupa. Hindi po yun. Dahil nakita nila si Bernabe na nagbenta, sabi nila, naku, si Bernabe nagbenta. Si Bernabe, binigay lahat, di ba? Sabi nila, kami rin, magbibigay rin, magbebenta rin kami. Tapos, nangyari, hindi binigay lahat. Pero ang Espiritu alam. Ang pagka-Diyos ng Espiritu alam yung mga puso nila. Ano nangyari sabi? Yun ba? Ito ba yung pinagbilhan nyo? Opo, yung pinagbilhan. Nagmamayabang sila. Pero mali, sinungaling na. Yun ang mali nila. Tandaan po natin na hindi po sila inutusan na ibenta yung kanila. Pero sila ay nangako na ibibigay lahat. Pero hindi ginawa. Yun yung kasalanan nila. Bagay na ang kanilang kasalanan ay hindi yung bagay na hindi nila ibinenta lahat. Ang kasalanan nila ay yung bagay na hindi nila ibinigay yung kanilang ipinangako.
Ano sila? Ano yung kasalanan ni Ananias at Sapphira? Ang kasalanan ni Ananias at Sapphira ay sila yung mga ipokritong mga sinungaling. Yan po ang makikita natin. Sila ay nagpapanggap na sila'y ganito na hindi naman. Kita nyo, na sila ay napaka-generous, na sila ay bubukas palad, lahat ng bagay. Nagpapanggap sila. Pero sabi ni Pedro sa kanila, kayo mga ipokrito, kayo yung mga sinungaling. Sana'y, magkaroon ng sermon yung pastor nyo rito, di ba? Sinungaling ka. Bulag na lang yung tao. Natatakot tayo, kaya sabi dito, at sinidlan ang buong iglesia at lahat ay nangatakot. Iintay ba natin yun? Kaya matatakot ng iglesia sa bagay na to, di ba? Sila ay mga hipokritong mga sinungaling. Gusto nilang kagaya ni Barnabas. Pero hindi po gano'n. Imagine niyo po yung bagay na to, yung diskusyon ng mag-asawa. No, sikat na sikat si Barnabas, no? Nagbenta ng ganito. Kaya hindi tayo maalampasan ni Juan. Hindi tayo dapat lampasan nitong si Barnabas sa pag-asawa. Benta tayo nito. Sabihin natin, ganito presyo. Tapos yung may ibigay natin. Para bilhin yung mga apostol sa atin. Ganun. Pero alam ng Diyos yung kanilang mga puso. Now, minsan, mas nababahala tayo dun sa sabihin ng tao. Di ba? Kaysa sa sabihin ng Diyos. Hayaan po natin kung sabihin ng tao. Dapat yung puso natin ay tama sa Diyos. They cared more about what men think than what God thinks. Nais nila magkaroon ng dignidad, honor sa mga tao, pero hindi sa Diyos. Maraming ganito ngayon, maraming mga Kristiyano movement ngayon sa bagay na ganyan. Diba? Nais nila may taas ng kanilang mga sarili at hindi ang Diyos. Anong ginawa nila? Kanila, sinubukan ang Diyos sa maling pamamaraan. Pero ang kabanalan ng Diyos ay hindi po dapat manumisan. Ang kabanalan ng iglesia, ang kanyang iglesia, ay hindi dapat manumisan. Ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dami. Ano man yung bagay-bagay na iniisip natin, ay alam ng Diyos. Walang silang pagkatakot sa Diyos. Akala nila na ang Panginoon ay hindi siya nababahala sa kasalanan. Na maliit. Ang Panginoon ay tumitingin sa motibo ng ating mga puso. Ano masabi natin? Kapatid, di ba napakatindi naman yung parusa nila? Nagbigay naman sila ng kalahati. Dapat ba't sila matay? Ang bagay nito, marami ito yung masyado matindi raw yung gawa ng Panginoon dito. Alam mo rin yung tao kasi, nais nilang balansehin yung paghuhusga ng Panginoon dun sa kanilang pamantayan. Ang pamantayan po ng Diyos ay ang kanyang salita, hindi pamantayan ng tao. Ganun rin po tayo. Ang pamantayan po natin ay hindi yung paningin ng tao, pero ayon sa pamantayan ng Diyos. Ano po yung pamantayan ng Diyos? Kabanalan. Dapat tayo lahat, kung tayo inakala tayo mga Kristiyano, tayo dapat ay banal. Dapat matuto tayo sa bagay na ito na nangyari kay Ananias at Sapphira na ang mga bagay-bagay na banal ay dapat pagtuon natin ng napaka-importante yung mga bagay-bagay. Bagay na ito ay yung kanilang nagawang kasalanan ay napakabigat sa Panginoon. At dapat nating tingnan na yung kalinisan ng iglesia, kalinisan ng puso,
ay dapat, tingnan po natin, dapat ito ay seryoso tayo sa bagay na ito. Dahilan na darating ang paghukom sa pulong ng Diyos, darating rin. Eh kung dumating sa kanila nung una, pwede ba dumating sa atin? Pwede po yan. Ihintayin ba natin? Kailangan po, surihin natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, kung banal nga ba tayo sa harapan ng Diyos. Judgment will begin, mauuna po sa saan? Sa pamilya ng Diyos. Dito po mag-uumpisa. Dahil nais ng Panginoon to have a spotless bride. Nais po yung bagay. Hindi nais ng Panginoon na merong kasalanan sa kanyang kapulungan. Bakit nung lumang tipan ang Israel? Bakit ayaw ng Panginoon na isang Israelita ay makipag-asawa sa isang taga-Kanaan? Dahil ayaw ng Panginoon na madungisan ng kanyang bayan. Gaya po sa atin ngayon. Ayaw ng Panginoon yung bagay-bagay na nais na ay may kabanalan. Papasalamat ba tayo na gano'n ang ginawa ng Panginoon kaya nanayasan sa Pharaoh? Nagpapasalamat ba tayo? Nagpapasalamat naman tayo. Dahil yan ay kanyang paghuhusga. At nung tingnan po natin, nung namatay si Ananias sa Pharaoh, may nakita ba tayo dito? Nasabi ng mga membro, naku, sobra-sobra naman yung ginawa ni Pedro, ganto-ganto. Nagbulong-bulungan ba sila? Hindi. Nagkaroon ng tao ang buong iglesia dahil sa nangyari. Ang Panginoon Diyos ay nais niya na may kalinisan, may kasaksakdal ang bawat isa sa kanyang iglesia. Meron ba tayong mga Ananias at mga Sapphira ngayong araw nito sa ating mga kulungan? Hindi ko alam. Ang Diyos po ngayon. Tayo ba'y nagpapanggap na isang ganito na hindi naman mga hipokrito? Inawit po natin yung, inawit po natin ba sa Diyos yung take my life and then do it? Diba? Consecrated Lord, do it. Iniisip ba natin yung mga words nito? Pagkatapos ng mensahe, paglabas mo na, wala ka nang iniisip kundi yung mundong yan. Kamunduhan, di ba? Yan, nandito tayo ngayon. Nakatingin. Pero pag nagbabibrate yung cellphone mo, tinitingnan mo lang din. Marami ganun eh. Nakakala mo karugtong ng buhay yung cellphone eh. Kahit pag nakikinig sa ng Panginoon sisilip sa cellphone eh. Kaya kausap natin ng Panginoon sumasamba tayo tapos nag-vibrate yung cellphone. Titingnan. Kung bagay-bagay na ito na, ang kabanalan ng Diyos ay giniya po natin. Bagay na kinokompormiso. Take my life and let it be. Pero pagkatapos ng service, nasa mundo kaagad tayo. Kahit ngayon, iniisip natin, patungkol sa kamunduhan. Alam ng Panginoon yung bawat puso natin. Kaya pasalamat tayo, hindi panahon ni nung unang iglesia, kung hindi, alam ng Panginoon, iniisip ko nagbubulagtaan na tayo dito. Di ba? Alam ng Panginoon yun. Tapos sabi, take my silver and my gold, not a mark would I withhold. Tapos ngayon yung nangangailangan sa iglesia, hindi mo mabigat. Wala pong saysay ang pakikinig sa salita ng Diyos kung hindi tayo tagagawa. Di ba? Sabi ng Biblia, dapat tayo ay mga nakikinig tapos gumagawa. Amen tayo, hallelujah tayo. Pero paglabas, nakalimutan na natin ang mga bagay-bagay. Mensahe ngayon, isipin mo sa next Sunday na ulit. Ganun lang iniisip natin. Meron ba tayo mga sekretong mga kasalanan? Meron ba tayo? Lahat ng mga kasalanan na sekreto ay pagkukunwari.
Meron ka bang kasalanan na pwede mong itago sa asawa mo? Meron kang kasalanan, kaya mong itago sa anak mo. Kaya mong itago sa magulang mo. Mga kasalanan na sekreto sa iyong puso. Na ikaw ay natatakot, baka malaman nila. Baka malaman ni pastor. Baka malaman ng asawa ko, malaman ng asawa ko. Andyan, sa puso mo yan. Pero hindi ka natatakot sa Diyos, nakikita na lahat. Ang kabanalan ng bawat isang member, ayan dyan. Dapat pagsisihan po natin yan. Alam ng Diyos yung puso po natin. Ang matatag na iglesia ay may dalisay na kapanalan. Tayo ba'y natatakot sa Diyos? Alam ba natin na nakita niya lahat? Hindi po tayo nakikinabang sa kasalanan. Tandaan po natin, ang bawat kasalanan ay merong kahinatnan. Merong bawat lupa ay merong katapat na langit. Tandaan po natin yan. Pero salamat po sa Diyos na hindi kagaya ng unang iglesia na ganun na lamang ang buod ng Diyos. Pero huwag po natin hintayin yung bagay-bagay na gagawin ng Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos, tumalikod sa kasalanan, at magkaroon ng panampalataya sa Diyos. Bigyan tayo ng matatag na iglesia. Dapat tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos, tayo ay sumunod sa Kanya, kaysa sa mga tao. Si Sapphira, ano nangyari sa kanya? Kanina siya natakot? Sa asawa niya. Dahil may pinag-usapan nila eh. Pero hindi natakot sa Diyos. Kaya tanong mo ganito sa kanya, totoo ba? May ganito-ganito ba yan? Totoo po. Dahil takot siya sa asawa, hindi niya lang. Patay niyo yung asawa. Bagay na ito, nakikita ng takot. Dapat unang-unang katakutan natin ay ang Diyos. Ang kalinisan po ng isang iglesia ay dapat pairalin natin. Nais natin matatag ang ating iglesia, dapat ay pairalin natin. Bagay na yun ang kinakailangan na magkaroon ng disiplina. Pagdidisiplina sa bawat isang membro na hindi sumusunod. Ang narinig po natin, maraming mga natiwala. Kailangan po yan sa isang iglesia para mapanatili ang kabanalan. Kung ganoon na lamang na ating tanggapin na lang natin yan, okay lang naman yan dahil malakas magbigay eh. Sayang naman, pag hindi natin pag-aalisin natin, malakas magbigay yan, eh, sayang. Hindi po yan. Hindi na po tinitingnan yung may pera. Tinitingnan po ang Panginoon yung bawat puso natin. Ano po ngayon? Dalawang nakita natin. Ang isang, yung unang iglesia, sila ay nagkakaisa sa pag-ibig at sila ay dalisay sa kabanalan. Yun po yung mga hangaan natin at tularan natin sa kanila. Ngayon, ang iglesia na siyang nagkakaisa sa pag-ibig at dalisay sa kabanalan ay ano? Matatag. Kita natin ngayon, ang iglesia na nagkakaisa sa pag-ibig at dalisay sa kabanalan ay matatag. Okay? Kita natin sa chapter 5, 12 to 17, dun sa ating text. Ang pagkakaisa sa pag-ibig ay nagdaragdag ng kapangyarihan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. No? Makita natin po yan. Na yung pag tayo ganyan, yung pagpapahayag po natin ng Ebanghelyo ay mas magkakaroon ng kapangyarihan. Ang susi po ng ating pagpapalaganap ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus ay ano? Yung katatagan ng iglesia, yung pagkakaisa sa
pag-ibig. At yung kadalisayan na ito ay nagdudulot ng totoong pagbabago ng buhay. Yung holiness, okay? Yung bagay na purity is accompanied by genuine conversions. Ang isang matatag na iglesia ay merong banal na mga membro na may pagkatakot sa Diyos. Kahit maliit lang yung gusali natin, mas maganda yung maliit na gusali na merong pagkatakot sa Diyos. Ay, anihin mo yung napalaking gusali. Wala namang pagkatakot sa Diyos. At yung kadalisayan na yan ay bagay na naglalayo ng mga kambing. Ano yung mga kambing? Saan naman kilalaman ng kambing dito? Mga kambing, sabihin yung mga hindi tunay na mananampalataya. Yung mga tunay na mananampalataya ay mga iba. Yung kabanalan ay ang mga kambing ay matatakot pumunta rito. Bakit? Tupa lamang dito. Dahil may kabanalan. Ay na mapanganib ang lugar na to para sa mga kambing. Diba? Mapanganib. Kaya bagay na problema kasi dito sa ating ngayon. Maraming mga iglesia na nais nilang hikayatin lahat. Okay na yan. Para dumami tayo rito. Bita tayo ng mga celebrity. Bakit si gita-gitara, drum. Maraming pupunta rito. Yung gusto natin i-accommodate ang lahat ng mga tao rito. Bakit? Wala silang pagkatakot sa Diyos. Ang sentro nila ang tao. Ang iglesia daw ay andyan upang tugunan ang iyong pangailangan at iyong ibuhay ang iyong buhay kagustuhan mo. Pero ba yun? Wala sa Biblia po yan. Ang hinihingi ng Panginoon sa ating iglesia ay merong kabanalan. Kaya't napaka-panganib ang loob ng iglesia tayo para doon sa mga kambing. Ay marami kasi gusto natin na komportable yung mga hindi mananampalataya. Dapat dito sabihin natin, kayo yung mga kasalanan. Kung hindi kayo magsisisi at manampalataya kay Kristo Jesus, sa impyerno ang tungo ninyo. Pero maraming iglesia na ayaw nang magsalita patungkol sa mga kasalanan, ayaw tuligsahin yung kasalanan. Okay lang yan. Tanggapin mo si Jesus, pumunta ka sa langit. Tanggap. Wala nang pagsisisi. Marami na yan. Wala nang pagtuturo patungkol sa pagsisisi. Wala nang pagtuturo patungkol sa kasalanan. Okay lang, mabuti ka, manatili ka dyan, mahal ka ng Diyos. Ganun ang nais ng tao ay gustong komportable ang mga di manampalataya sa loob ng iglesia. Hindi dapat ganoon. Walang lugar ang kambing sa loob ng iglesia. Dapat ito ay mapanganib para sa kanila. Amen. Anong bagay na ito? Maraming mga iglesia na yan. Andun. Membro nila. Nasa immoralidad. At hindi tinutuligsa. At hinahayaan. Nais ba ng Diyos yan? Ang kabanalan ay hinihikayat ang mga totoong tupa sa kawalan. Ang kabanalan ay hihikayatin yung tupa sa yung totoong tupa sa kawalan. Alam mo kasi, Pastor, huwag kang masyadong tuturo patungkol sa disiplina sa simbahan. Kasi, hindi tayo dumadami. Pastor, masyado naman yung mga preaching mo. Masyado patungkol sa kasalanan. Hindi tayo dadami sa bagay na ganyan. Ito ba yun? Hindi po. Kailangan sabihin natin para umalis. Yung mga hindi taga rito. Manatili yung mga tunay. Ano ba yung sinasabi? Kabanalan. Pero, ang nangyari ko doon sa unang iglesia,
ay nangaral yung mga apostol. Ano nangyari? Dumami sila. Kadahilanan ng maraming totoong tupa na nais makita yung kapanalan at doon sila pupunta. Amen. Kasi bagay na. The pure and loving church grew. Lumago po sila. Lumago na iglesia. Kita nyo, nakamatay yung malis sila. Why? Kung merong karumihan sa iglesia, sino nga alis? Ang banal na espiritu. Lilisan ang banal na espiritu kung may karumihan sa iglesia. Pag merong kabanalan, ang banal na espiritu ay mananatili sa iglesia. Where God's holy people gather, the Holy Spirit is there. Ang banal na espiritu nandiyan. At merong gawain at merong pagbabago ng buhay. Ang kapangyarihan ng ebanghelismo, ang ebanghelyo ngayong panahon natin ay itinataguyod sa pamamagitan ng mga iglesia na gumagawa ng pagbibigay na may sakripisyo at pinapanatili ang kabanalan. Hindi po natin kailangan yung mga miracles. Hindi natin kailangan yun. Ang kailangan po natin ay ano? Pag-ibig at kabanalan. Nais po natin na magkaroon ng matatag na iglesia. Dapat matuto tayong magsakripisyo sa ating pag-ibig at magkaroon ng kalinisan. Alam po natin, mahirap po yung purification o paglilinis. Masakit po yun. Pero dapat po natin gawin na yan. Kaya nga po, ang matatag na iglesia ay isang maibigin at dalisay na iglesia. Paano tayo tutugon sa salita ng Diyos ngayon? Ano po ang tugon natin sa salita ng Diyos ngayon? Marahil ay meron kang alam, makasalanan sa buhay mo. Dapat ikaw ay magsisi upang ikaw ay makapaglingkod sa iglesia, sa kapulungan. Meron kang mga sekretong mga kasalanan, pahayag mo sa Panginoon yan. Pagsisihan at pananagutan mo yan. Magkaroon ka ng panagutan sa bagay-bagay. Sa awa lang ng Diyos, sa kanyang biyaya, kaya dito tayo. Meron tayong kasalanan. Nais ng Diyos, ihayag natin yung ating kasalanan. At siya ay magpapatawad sa atin. Dito ngayon, hindi mo alam kung ikaw ay ganun pala tayo, hindi. Ano kaya nagsasabihin ng mamang ito? Bagay na ito. Kung dito ko po, ang ebanghelyo po ay magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya kay Kristo. Hindi po religion inihayag namin dito. Ang inihayag po namin ay si Kristo Jesus ay nagliligtas. Hindi po binyag. Hindi po mabuting gawa. Ang kaligtasan po ay na kay Kristo Jesus. Ayaw ka makinig. Darating ka sa kamatayan at doon ka sinter ng kamamayan. Ngayon pa lamang, merong alok ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Hindi pa huli ang lahat. Naway, makinig ka sa ibang. Kung hindi po tama yung ating puso ngayon, nais po ng Panginoon na itama po natin ang bagay na ito. Tandaan po natin na lahat ng mga kasalanan ay merong kaparusahan. Pero salamat sa Diyos na merong kapatawaran kay Kristo Jesus. Kung tayo po ay nagkikristyanuhan lamang, alam po ng Diyos ang bawat puso natin. Dahil ay sabihin natin, kung di lamang po yung kasalanan ko maliit o malaking kasalanan, kasalanan po niya sa Panginoon. Kailangan natin na ihayag yung bagay na yan. Marahil ay iisip mo,
nakagawa ka ng kasalanan, pero wala naman, hindi naman ako tinamaan ng kidlat eh. Okay pa, gagawin ko pa rin. Hanggang gawa ka ng gawa. Alam mo niyo, yung bagay na kaparusa sa isang kasalanan maliit, lalaki yan. Lalaki. Habang may panahon, dapat pagsisihan ko natin. Talikuran yung mga bagay-bagay. Mga kabataan, nakinig po kayo dyan. Maraming kabataan. Akala natin, wala nakita sa atin sa internet. Ang kasalanan po, isang click lang. Andyan na yan. Sa cellphone niyo, sa mga iPhone niyo, isang click po yan. Diyan po ang bagay na to. Tandaan po natin kasalanan. Pananagutan po natin sa Panginoon yan. Pero wala naman nakakita eh. Ang Diyos ay nakita yung bagay-bagay. Meron tayong mga karelasyon. Lumampas tayo. Sinasabi ng Panginoon. Nagkasala ka. Hindi ka nahuli. Pero ang Diyos nakikita ang iyong puso. Tingnan po natin nangyari kay Ananias sa Sapphira. Pasalamat tayo sa Panginoon. Hindi nangyari sa atin ngayon. Pero pwedeng gawin ng Panginoon yan. Hindi hintayin ba natin? Sa ating pong mga bagay na tayo, nagpa-participate ba tayo sa ating mananahawag? Sinusuri po natin natin mga puso kung karapat ba tayo marami po sa atin. Okay lang. Pero dapat, alam natin, meron tayong kasalanan sa puso. Kalampasin po natin yung mga elemento. At huwag tayong sumali dyan. Dahil kung sasali tayo dyan, alam natin may kasalanan, tagbas na natin iniimbita yung paghukom ng Panginoon sa ating mga puso. Nais po natin magkaroon ng matatag na iglesia. Matatag po ang iglesia natin. 16 years, pinagpapaan ng Panginoon. At nais natin na magkaroon pa ng another 16 years. At ang mga anak natin, mga apo natin ay magpapatuloy. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa pag-ibig at dalisay na kabanalan. Ito po ang mithiin natin. Kagaya ng unang iglesia. May pagkakaisa sa pag-ibig, dalisay sa kabanalan. Nakakamtan lang natin ito sa biyaya ng Panginoon. Nawa po ang bagay na ito ay alalahanin natin na may Diyos na nag-iibig sa atin at binigay sa atin ang pulungan na ito. Palayo ng Panginoon at nagkasaglan. Salamat po, Atty. Amor, sa